Before we end, I'd like to make a recap. Ako na ang mag-summarize ng ano yung mga pinagdadaldal namin dito. Sabi ko, hindi tayo lalabas sa COVID. That's the topic. At yung mga problema na ibinigay ng COVID sa Pilipino. One is that marami na pong report sa akin na yung mga taong ngayon na nagtitira sa upahan ng mga bahay ay they are being pressured to pay. Alam mo, lahat tayo nawalaan ng income. So, I would like to ask the owners na kung maaari, yung sa lote, to suspend yung sa bahay, wag mo munang hingiin kasi wala talaga, okay naghihirap ngayon. And whatever na ang nasa kamay ng mga tao ngayon, they are saving it for the last day, the rainy days to come. Nandiyan naman yung tulong, pero ito ang gusto ko ninyong maintindihan. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na iwalag masyadong proyekto na walang siguro. Or projects, sabi ko, that cannot be completed during my term. Kasabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sonny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko, nung last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko sa finance, kay Secretary Dominguez, is be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na nakaantala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang buffer zone tayo at may maiwan tayong pera bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera sinasabi ng tong ulol na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Saan ka nag-aral, ewan ko. Yang pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin. So, ang fiscal year is divided into first, second, third, fourth quarter. Ang ginagamit ng natin, yung nakakolekta natin ngayon. Yung sa budget na nakaprogram, hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki pag nagkulang ako sa pera
para sa kontrol sa COVID. Magastos itong ng kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat tayo tinatamaan, hino-hostage tayo. Sabi nga doon sa nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako, paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, minsan bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Kaya pamatong na pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. Kaya sabi ng mga sundalo, nasaan ka na? Kasi mag-report na sila sa iyo. Hindi ka man nila nakikita, where are you? Kasi kung nakumbinsi mo ako na you have medicine to cure COVID in 7 weeks, anak, sabihin ko sa iyo, kung totoo yan, Adre, ako na mismo ang magtulak sa ulo ko dyan sa Pasig, gago, umalis ka na at dumating na ang santil mo ng what is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ng Secretary Dominguez, may pera. May gobyerno Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So, kasi bakit masabi mo, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund, wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na magkaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building, yun. Pero aside from that, the big money, sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At paano kaltasan ang pera mo, ang income mo, sa mga utang mo, diyan kunin. Ang utang mo, GDP. Ang utang mo, marami kang utang, hindi marami kang babayaran, walang matira. Minsan meron, kukunti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only an economy but the country. Help the country alive
I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, do something that is not precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahirapan na tuloy tayo. Pero kung gusto yun nila ang mangyari, sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and company, pati yung congressman dyan, edi doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Yan ang totoo dyan. So, lamang mo lang na yung mga, alam mo, may panahon, yung mga lessors, do not tempt the gods. Kasi pagka hindi ito naayos, ang COVID, mapurnada talaga tayong lahat. Huwag din yung madaliin. Sabihin ko sa inyo, think of a COVID ganitong sitwasyon, tatakbo ito ng 2 years. Ngayon, anong silbi nagawa? Hindi lang ako, lahat. Military, police, doctor, the medical world especially. Andi yung itong mga police na awa ako, checkpoint. Butit na lang early on my term may ginawa ako para sa inyo. Isipin na lang kung nakikita ko na noon pa. Pero itong COVID na ito, sinusundan ko talaga. Kasi sinasabi, come Jimmy lately, hindi ho, ako ang pinakaunang lahat nag-lockdown. Kasi nasusundan ko na ang istorya. At sabi ko, nagbabasa naman ako, different sources of knowledge. Facebook, everything. Lahat na what I can get my hands on to study the matter because presidente ako. Dumating nga ngayon itong solusyon. Ano ang solusyon? Kaya maghintay kayo, lessors, magpaparenta. Huwag ninyong madaliin kasi baka wala na tayo o wala ka na magkolekta. You not be even sure if you'd still be around to collect the money. Kaya naghihingi ako, huwag mong pahirapan ang mga tao. Kasi pag ang tao, in-evict mo, walang korte. Hindi naman ako nagpakamarunong pa sa mga judges o the judicial department of the government. Kung magsabi ng i-evict mo yung tao ngayon sa bahay, sabihin ko talaga si Rep, putak, huwag mong sundin yan. Kung ako nag-warning lang ako, ipilitin ninyo, hindi makabayad ang pamilya, itapo ninyo, sirahan ninyo yung bahay. Sabihin ko, buksan ninyo yung bahay. Papasok mo uli yung pamilya. Punta ka ng korte, sabihin ko, huwag kayo maniwala sa korte. Hindi makakatulong yan. Hindi sana gusto ko ng anarchy. Pero at this time, makialam ako sa lahat ng opisina. It's because it is my duty to preserve the nation. And the only way I can do it is really to impose order. Ngayon, kung sundin mo lahat ang batas para makapabor ka under the law, but itong panahon ng COVID, hindi naman talaga natin gusto at nandito, at gagawin mo yan, magsalubong tayo. Sabihin ko sa iyo, magsasalubong tayo.
I-evict mo yung tao, pupuntahan, personal ko, pupunta ako, sabihin ko, ibalik mo yung tao. Huwag mong itapon yan sa daan kasi tayo ang mag-inkwentro. Kung hindi mo naman pala gusto mo tumulong ng kapwa-tao mo, sunugin na lang natin yung mga apartments mo. Total, may bumbiro, tawagin mo. Huwag ganon. Huwag ninyong i-pressure. Ayaw kong gustong magsalita na ganito. Parang hold upper. Pero if you interpret it that way, hold up talaga ito. Hold up mo kami sa aming mga pinaghirapan namin o itong mga to. Ako lang, hirap ako magsalita. Sikip ko sinang, kasi lahat sila naka-maskara. Mahiya naman ako kasi ang order ko, huwag kayong lambasan, walang maskara. Tapos makikita ninyo lahat sila, ako lang ang hindi. So, maghingi ako dyan sa mga sundalo. Binigyan nila ako. Pero ang binigyan nila yung para sa mataas na ilong. Kaya nahulog kasi wala akong ilong. Hindi naman ako. Saan ba niya bila ito sa Amerika? May ano pa, may parang ano pa dito hangin, mahigop mo. Maliit naman yung butas, let's say, baka labas-pasok ang COVID dito sa mukha ko. Well, anyway, ganon. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong pilitin ang mga tao ngayon. Walang pilitan. Kasi talagang mag-iinkwentro tayo. Hindi talaga ako papayag. Huwag ninyong akong pilitin to go against the law. Because if the law says that you are entitled to this and that, but it will work sa kapwa-tao mo ngayon, biro mo, ipresyo mo, paalisin, ay puto. Sabi ko, maghanap ka ng panahon sa buhay mo. Kung may buhay pa tayong makarating. Alam mo, ulitin ko. COVID, anong sagot? Vaccine. Walang vaccine, COVID stays. Yan ang totoo. Bigay ko sa inyo ang totoo. So, magmaskara tayo kung wala pang vaccine, mga Christmas time, sabay na tayo sa mga hold-upper, pareho na tayo, pareho na lahat. Ganitong bisa ng mga unggoy. Di, sabay na tayong lahat, hold-upper na tayo. Naiinis ako alam mo, dandahan lang. Sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. Do not pressure anybody or a poor person just because you have this right. It is not the time for you to pressure other people because of your right. Ay, sabihin ko sa iyo ulit, mag-iinkwentro tayo. Sigurado yan. Taga ninyo sa bato yan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, sinong tawagin niyo? Pulis. May mga pulis, umalis kayo dyan, pulis. Get out. Wag mong... Kasi pulis, mag-riot yan. Kung lahat na nag-uupa kayo, paalisin nyo, yung isa, pinaalis o paalis, magra-riot, sinong... Di kayong pulis. Lumamili kayo. Saan kayo susunod? Are you ready to confront the violence that will be created? Or you stay with me? Because I will make the decision para sa lahat. For the common good. So yung baka balang araw, as we go along, marami man namang mahilaman si Sonny. Sabi niya, we can generate funds
Marami, sabi niya, marami ang nagpapautang sa atin. Ngayon, kung makabayad ba tayo, di hanapin nila si Dominguez, bakit tayo? Kung hindi tayo nakabayad, ako ba ang nagsabi na si Sani man yan. Pero sabi ko, classmate kami nito. Since kindergarten, valedictorian yan. Kaya bright siya. Pag nasabi maraming pera, sabi ko, ang huli nito, alam ko na what is the end game? Pag maubos talaga ang pera, ipabili ko lahat ng propiedad ng gobyerno. Yang cultural center, PICC, yung lupa dyan, totoo. That's the last na pag wala na akong makuha and we are about to sink and really sink, I will sell all the assets of government. Tapos itulong ko sa tao. What is important is na saan yung pera ninyo? Importante maintindihan ninyo yan eh. Kaya sa mga text, saan na yung 300 billion? Adre, hangin yan. And it will continue to be a hangin pag second quarter, mag-break, the economy will, mabutit na lang, sabi ni Secretary Dominguez, he's assuring that we can still stay afloat. Lulutaw pa tayo, pero sabi niya, huwag ka lang magsabi na kung kailan. Kasi yung mga tao, hindi mo mabigyan ng hope. Ako, magbigay ako sa inyo ng hope. For the time na nandito ako ang control. Ibigay ko lahat. Yung pagbili ko lahat, pati propiedad ng kung saan, ipagbili ko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yan. And do not worry about the money. Kung yung pagdating yung lahat ng committee na membro para mag-aral kung magkano ang presyo saan, ibibigay ko sa mga oposisyon. Ibibigay ko sa torpe na abogado nito. Pati ang gawain kong chairman si Amatong. Sige, kayo ang mag-negotiate para wala kayong duda sa amin. Kung ano lang kikitain. Kung napagbili ang cultural center ng 50 mil, wala tayong magawa. Yun ang negosasyon nila. Ayaw ko makialam kasi alam mo bakit. Sabihin mo na yan, pag bilyon-bilyon yan, magkano ang kickback nila? Kaya gusto ko lahat ng negosasyon, kung may ipagbili man ako, if ever, if at all, ganito. Mag-usap kayong magkano ang valuation, magkano yung renta dyan sa mga complex, magkano ang bayad nila. Bigay ko yan sa, siguro 5, dawala lang ang membro na taga-gobyerno. Sige. Kayo ang mag-negotiate. So, uli, yung sabi nga nila, hindi yan individual, be counted by families. Kayo itong Pilipino. That is a lesson. There's always a lesson to be learned. May leksyon talaga ang buhay. Hindi kayo maniwala. Ngayon, dumating yan sa inyo, kung hindi kayo, except those na nakuha talaga nila ang sakit because wala silang choice. Kaya mga doktor namatay, mga pulis, humaharap sila mga nurse, may tama silang lahat. Kaya yan sila ang pinagdadasal ko number 1. Na lahat ng nasa ospital ngayon, yung lahat na nakipag-ugnayan sa may sakit sa mga bahay-bahay. Unahin mo yan sila, Diyos. Ipanghuli mo na lang itong akin dito kung paano mo total. Sabi ko, pag hindi, pati itong totoo yan, ha? Nandito kami sa harap ng Pasig. Balikan ko yung mga
Ang sunod bibigyan, outside of yung nakalista na sa budget, yun ang mga budget, yun yung mga pangalan na sa barangay list. Kaya pag wala ka doon, hindi ka talaga mabigyan. Ngayon sabi mo, paano kami, Mayor, patayin mo kami sa gutom? Well, the men on the ground will know. They're human beings. Rule, puro general to General Bautista, General Rosena, and General Galvez. They will look for a way to help you. Hindi ka na hinanapabihan. Yung talagang nawala sa linya, you also might want to take it up with your mayor or barangay captain. Ang pag-asa natin is, including UP, itong atin, ipagmalaki rin natin ang mga doktor natin. Yung mga bright. Kasi over time, yung nag-survive kasi ng COVID, nagkaroon na kayo ng... Kasi ang COVID, hindi yan nana, hindi yan sugat. Hangin yan nasa hangin. Ang problema noon, kung maghintay ka lang mag-atsi, tapos kung palayo kang. Ngayon, yung germs niya, nilalabas na niya, kung malapit ka, pagdating ng hangin, yung binubuga niya doon sa hininga niya, o sa gip mo, yan kaya maraming nagkaroon ng pandemic. Italy suffered, magkano ang sa Italy nga namatay? 10,000? 15. We're trying to figure out how Sani can come up with yung mga nabawasan yung iba naman kasi nag-retired na, hindi na nakapag hanap buhay. Yung iba nag-asa lang kasi yun ang propiedad ng nanay pati tatay nila, hindi nang magtatrabaho. We are looking for a way how government can help. Pag mag-asa lang tayo na, sabi ni, anong ibig sabihin ni, yung credit rating natin, BBB, B plus, ibig B plus, yung ang one of the highest na magpahiram sa atin, kasi marunong tayo magbayad. Marunong tayo maghiram at marunong tayo magbayad on time. So yung sinasabi ni Secretary Dominguez, ang credit rating natin is B+, which is halos nasa A na. So, magkano utang natin? Well, it could go into trillions. But ang Japan is 300 trillion ang utang. Pero gumagana sila kasi ang ekonomiya nila, they have the capacity to pay. Basket trillion, ang kumikita naman sila ng trillion rin. Ang mga taga-UP natin, yung gumaling na, nagkaroon na yan sila ng antibodies. Ibig sabihin, matatag ang antibodies nila. Matanda, bata, wala, babae, lalaki. Pag nag-survive ka ng COVID, ibig sabihin yung antibodies mo, yung panlaban mo sa virus na sa iyong katawan Hindi antibiotics, hindi penicillin, hindi biogesic, hindi lang. Ang katawan mo mismo ang mag-produce ng produce ng mga sundalo, lalabanan ang COVID. Ang mga taga-UP, they're trying to figure out, yung nakalabas na sa lahat na magmabuting loob kayo, and I think kung ako, I should volunteer. That is the way of thanking God that you have survived. Pakuha kayo, kasi yun ang dugo ninyo, yung plasma ninyo, yun ang i-inject doon sa mga tinamaan. So, yung katawan mo, makukuha niya yun, yung dugo na kapatid mo na Pilipino, makukuha niya yan.
Kasi kung mahina ka, matatanda, kagaya sa amin, I don't know if my immune system is working efficiently. Sabi nga nila, ang vulnerable, yung matatanda. So anong solusyon, Duterte? Mayor, COVID, vaccine, bakuna. Kagaya ng kagat ng aso, that's the nearest that I can think of. Pag nakagat ka ng buang na aso, pag hindi ka na injection ng anti-rabies, you will die. Sigurado yan. Walang antibodies, antibodies dyan. Pag hindi ka nabakunahan, patay ka. Yun namang sa COVID, hindi ito gaanong rabies na, it's not really a form of rabies, but yung mga tao may mga resistance, yung matatag. Yun yung mga tao na, hindi ko kayo iniintriga ha. Ito yung mga tao na, mga nandyan sa daan, araw-araw trabaho. Pero lahat ng nahigop nila na lahat na siguro yan. Kaya matatag sila. Ayun yung iba naman, genetics. In the meantime, we help each other as one nation. Hindi ako magano kung if you still want a quarrel, go ahead. I said there will be a time for that kung mag-survive tayo. You can keep criticizing, pero alam ng taong bayan, alam na ng Pilipino, ano itong COVID at ano yung hakbang ng gobyerno. At importante ito, I was stressing it again and again. That's why I requested the presence of Secretary Dominguez. Saan yung pera? Sabi, saan yung 300 million? Oy, ugok, wala pa yan. Kukolektahin pa yan. Pag nakolekta na yan sa second quarter, yung pera na pag-ipon mo, ang batayan yan is the budget prepared last year, which is being implemented now. Yung mayroon tayong savings, yun na yung sinabi ko kay Secretary Dominguez. Mag-ipon ka for the rainy days. Dumating nga talaga sa buhay natin. Rainy bagyo. Kaya nga, if you have a better idea, o yung namamakarunong makinig ninyo sa TV, o hayaan mo, sige, sabihin mo sa kanila, they can come here and I can turn over. Sabihin ko sa cabinet, pati kay Secretary Lorenzana, sumunod na kami doon sa kanila. Sila magpatakbo kung paano nila pa. Maraming salamat po, Pilipino. Ako po'y inyong utusan at lahat kami dito ngayong gabi. Again, salamat po.